how pleasant and fitting to praise Him. Sino po dito yung nasisiyahan kapag nagpupuri at umaawit sa ating Panginoon? Yan, amen. So this verse made me realize na it feels good whenever we sing praises to our God because we are meant to praise Him. Amen po ba? So ngayon na magkakasama ulit po tayo, sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon. Amen, patuloy po tayong magsaya sa presensya ng ating Panginoon. Ilang biyaya
So, reading the book of Acts, Psalms, and Kings, and even the other books in the Bible, makikita doon na walang nagbago sa ating Panginoon at siya pa rin ang tunay na Diyos sa atin. Mula noon hanggang ngayon. Amen po ba? Amen. Sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon, nananatiling tapat sa atin ang Panginoon. And so, what we can all do to give back is to praise and glorify His name. Kaya sa susunod po na kantang ito, patuloy po natin siyang dakilain at itaas ang kanyang pangalan. Sa mundo
God, ang inyong pangalan, Lord God. We acknowledge your presence here in this place, Lord, and that's why we come to you, Lord, and we're asking for your forgiveness, Lord God. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, sa isip, salita, o sa gawa, Lord God, sa jaman or hindi sa ja, Lord. Linisin niyo po kami, Lord God. Cleanse our hearts and our minds, Lord, as we continue to praise you, Lord God. And Lord, we want to thank you, Lord, for this day that you've given us, Lord, para po papurihan ka, Lord God. And we believe, Lord, na it is our pleasure, Lord God, and it is our calling to worship your name. And we thank you, Lord God, kasi patuloy niyo po kami binibigyan ng kalakasan upang magawa yan, Lord God. And Lord, as we continue this worship, Lord, we ask for your knowledge and wisdom, Lord God. Nawa, Lord God, ay gamitin niyo po ang magsalita dito upang may matutunan po kami sa araw na ito, Lord God. In Jesus' name we pray. Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po muli dadako sa ating banal na hapunan, ating pag-alala sa ginawa ng Diyos na pag-ibig at kadakilahan sa atin. Bago po tayo makibahagi, natin pong magkaroon po tayo ng personal prayers. Sa ganun natin siyasatin po yung ating sarili. Tayo po mga kapatid ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ulit po, Panginoon, kami nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob niyo po sa amin ngayong araw, Panginoon. Salamat sa panibagong buhay, Panginoon. Salamat sa panibagong pag-asa sa aming buhay, Panginoon. Lord, kami po, Panginoon, ay makikipaghagi, Panginoon, sa banal na hapunan na kung saan, Panginoon, ito po ay aalalahanin namin kung gaano mo inibig ang mga tao sa sanlibutan, Panginoon. Kaya naibigay niyo po ang kaisa-isang anak upang magkaroon kami ng kaligtasan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ang dalangin po namin dahil kami po, Panginoon, inyong patawarin sa aming mga pagkakasala, Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa inyo. Nawa, Lord, maging kalugod-lugod dito sa inyo, Panginoon, itong aming gagawin, bahagi, Panginoon. At nawa, Lord, linisin niyo po ang mga simbolo namin kakainin, Panginoon, at iinumin upang magdulot ito ng kalakasan ng aming spiritual na buhay at kalakasan ng aming physical, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po kami sa dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ito po sinasabi sa unang Korinto chapter 11 verse 23 hanggang sa sumusunod. Sapagkat ito ang katuruan na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y pagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Mga kapatid, tanggapin po natin ang tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahahayag din ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po natin ang salo. Muli po isang pagpapala ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. So isang magandang umaga po sa ating lahat. So pinagpala po ba tayo? Amen. So lahat po tayo dito pinagpapala ng Panginoon. Ano po? So baga tayo magbigay, may babasahin po tayong verse. Yan, paki-flash nga po sa ating
Sabi doon sa 1 Kings chapter 17 verse 12 to 15. But she said, I swear to the Lord your God that I don't have any single piece of bread in the house. And I have only a handful of flour left in a jar and a little cooking oil in the bottom of the jar. I was just to gather a few sticks and to cook this last meal, and then my son and I will die. But Elijah said to her, don't be afraid. Go ahead and do just what you have said. But make a little bread for me first. Then use what is left. Prepare a meal for yourself and for your son. For this is what the Lord says. The God of Israel says, there will always be a flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord send the rain and crops to grow again. So she did as Elijah said, and she said, and she and Elijah and her son continued to eat for many days. So makita po natin dito, no? The story begins with, nagkaroon ng tagutom sa Israel. Bakit po? Katigasan ng kanilang ulo. Short. Kasi hindi sumusunod yung kanilang hari. So nagkaroon ng tagutom at ito nga po, nung ma-dry up na yung kay ni Elijah, pumunta sa Serapat, nakita yung tong widow. At ang widow na to, sabi niya, wala na siyang ibibigay. Bakit po? Hands full of flour na lang, tapos maliit na mantika na lang natitira sa kanyang lalagyanan. At ang sabi niya ito, lulutuin niya ito, at pagkatapos nun, mamamatay na sila. So makita po natin dito po, pinamagatan ko itong God's provision na po. So makita natin dito unang-una, maging natin Lord kung paano mag-provide si Lord. Ano po? Minsan hindi niya pwedeng sabihin na nung ginawa niya sa Matthew na yung 5 loaves and 3 fishes naging dumami. Ang ginawa niya dito, si sustain. Hindi niya pinadami pero hindi niya inubos. At minsan ganun din tayo ang Panginoon. Minsan ang blessing ni Lord sa atin is hindi lumami. But He can sustain our needs. Amen po ba doon? Amen. Sino po ba dito ang kinakapos? Katulad nung widow na yon. Ang responsibility ng widow, ano po? Sabi niya doon, unahin mo akong gawan ng tinapay. At pagkatapos noon, gawan mo yung iyong pamilya. At hindi kayo magugutom. Mga kapatid, ganun din po tayo minsan. Minsan, pag maliit na yung natin, ano pong unang dumarating sa atin? Worriness, agad eh. Kaya ba natin ibigay kung last na to? Minsan madaling magbigay pag marami ka pa. Halimbawa, pag meron kang 1,000, pwede ka mang bigay kahit 100 or sabi natin 10 pesos. Parang wala lang yun eh. Pero paano pag 10 pesos na nananahan sa bulsa mo? Paano pag yun na lang yung pera mo? Can you give it to God? Can we give it to God? At sinabi doon, unahin mo ang Panginoon. Matthew 6:33, but seek ye first His kingdom and His righteousness and all these things. Minsan kasi and all these things, hindi po papadami yun. Minsan, to sustain us. Ganun po yung doon eh. Minsan yung and all these things shall be added unto you para masustain tayo at magpatuloy pa tayo sa buhay. At makita natin dito, the story continues, and they ate many days hanggang sa nawala na po yung tagutom. So mga kapatid, it is a challenge to all of us that we should put God first and trust His will. Because God will provide all our needs. Kung hindi man ito dadami, He can sustain us. Yan po yung sigurado doon. Amen po? Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po muli sa umaga na ito na patuloy pong binigay sa amin. Salamat, Panginoon, sa istorya, kwento, Panginoon, nang ginamit mo si Prophet Elijah, Panginoon, sa aming buhay. Lord, we can learn from many things from there, Panginoon. And it's truly, Lord, that you can sustain all our needs, Panginoon. Minsan, hindi namin kailangan tumayo, Panginoon, but yung sustains mo sa amin, kailangan namin, Panginoon. I pray, Panginoon, sa lahat ng matitipon namin ngayon, I pray na gamitin mo ito, Panginoon, para sa expansion ng iyong kingdom. I pray also, Lord, that you're gonna bless us, Panginoon. Lahat ng aming kinabubuhay, kung ito man ay last na namin, Panginoon. Lord, provide for all our needs. Ganun din po, Panginoon. I pray po, Panginoon, sa mga kasamahan namin, Panginoon, na
hindi nakatalo dito, nandoon sa balik ng karamdaman, I pray po, Panginoon, that you're gonna heal them, Lord, in the name of Jesus. And continue to provide all their needs, Panginoon. You're gonna provide all their needs as one church, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak si Jesus. Amen. Long for you in the secret
isang pagpapala po muli ang magamit ng Panginoon para maghatid ng kanyang mensahe. So, buksan po natin ang ating aklat, ang ating Biblia sa aklat ng Deuteronomy, chapter 34, verse 1 hanggang 6. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Umahon si Moises mula sa kapatagan ng Moab patungo sa bundok ng Nebo, sa taluktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Ipinakita sa kanya roon ni Yahweh ang buong lupain, mula sa Gilead hanggang Dan, hanggang Nephtali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Huda hanggang sa dagat Mediteraneo, ang katimugan at ang kapatagan. Sa makatuwid ay ang libis ng Jericho, ang lungsod ng mga palmera hanggang sa Zoar. Sinabi sa kanya ni Yahweh, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa kanilang bibigay ko ito sa kanilang lahi. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moses na alagad ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab. Tulad ng sinabi ni Yahweh, inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab, sa tapat ng Bet-peor, ngunit hanggang ngayon walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Tayo po lahat ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Una, sa buhay at sa kalakasan, O Lord, at sa pagkakataong ito na binigay niyo sa bawat sa Panginoon na kami narito at pinagsama-sama niyo upang muli sambahin ka at itasan na yung dakilang pangalan. Panginoon, source nito sa aming pakikinig ng iyong mensahe, O Lord. Kami po, Panginoon, ay humihingi ng ipatnubay ng iyong banal na Espiritu, O Lord. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming pangunawang spiritual upang higit namin maunawaan ang nais niyong iparating sa aming Panginoon sa pamagitan, Panginoon, ng iyong wikol na narito, Panginoon, sa iyong banal na harapan, Panginoon. Panginoon, kayo po, Panginoon, magsalita sa aming kalagitnaan, O Lord. Patnubayan niyo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, O Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kung mapapansin niyo po dito sa talatang ito, ito po yung time na mamamatay na si Moises. No? Kasi si Moises po, hindi na pinahinatulutan ng Panginoon na makapasok sa Promised Land. Nabasa niyo po ba ang storya na ito? Bakit? Kasi po meron po siyang instruction na binigay si Yahweh kay Moses, ngunit sinuway niya. Si Miriam, Aaron at si Moses po, hindi po sila nakapasok sa Promised Land. Kasi po ang sinuway po niya, dito po sa nung nauhaw po ang Israelita. Kumbaga, ito po yung pangalawang pagkakataon siguro kung hindi ako nagkakamali, na nagpabukal siya ng tubig doon sa malaking bato. Ang una niya pagpabukal, hinampas niya ng kanyang tungkod yung malaking bato at nabiyak at bumukal ng tubig. Ito na po yung kasunod. Sabi ni Yahweh kay Aaron at kay Moises, isama mo si Aaron at ang buong bayan. Pagdating mo dun sa Meriba at pagtapat mo sa malaking bato, magsalita ka sa harap ng malaking bato at bubukal ang tubig. Pero ano pong ginawa ni Moises? Pinalo po niya na 2 beses yung bato. Bumukal po ang tubig. Kaya nagalit po si Yahweh. Dahil sa sinuway mo ako, hindi mo pinakita sa bayan na ako yung banal. Makikita mo ang promised land, ngunit hindi mo mararating. Dahil mamamatay ka. Yun po ang nangyari. Base yung verse na ating nabasa, bakit inilihim ng Diyos ang labi ni Moises sa mga Israelita at sa panahong kasalukuyan? Kasi kung mapapansin niyo po sa uli, hanggang sa panahon po ito, wala pong nakakaalam kung saan nakalibing si Moises. Bagat marami pong tao naghahanap kung saan talaga nakalibing si Moises. At meron pong pagkakataon na nakipagtalo pa si Satanas kay Miguel Arcangel para po sa labi ni Moises. Dito po sa aklat ng Judas chapter 1 verse 9. Sabi po dito, kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel, nang makipagtalo siya sa diablo tungkol sa bangkay ni Moises, ay hindi nangahas gumamit ng paglapastangan. Ang tiyanging sinabi niya ay parusahan kanawa ng Panginoon. Yun po, nakipagtalo po si Satan, kaya lang para malaman niya kung labi ni Moises. Minsan po ba, pumasok na po ba niya sa inipan niyo itong tanong na ito? Na, why did Satan want Moses' dead body? Pumasok na po ba sa isipan niya yan?
Siguro may ilan sa atin na natuwa. Kasi ako po nung nabasa ko ito na naitanong ko rin, naging cautious ako bakit kaya inilihim ng Diyos kung saan nakalibing si Moises? Bagamat hindi po sinitali ng Biblia kung ano talaga ang dahilan ni Yahweh kung bakit inilihim. Because Satan had wanted to make Moses' body an object of worship and to use that to ensure the Israelites into idolatry. The same techniques Satan has been using throughout history today is still ongoing to ensure billions of people around the world into idolatry, into the practice of worshiping dead people. Kasi yan po ang pinaka-main goal ni Satan. No? Agawin po ang ating pagsamba na dapat ay sa Diyos. Ang makasalanang kalikasan ng tao, ang dahilan kung bakit tayo sumasamba sa mga makabagong Diyos-Diyosan. Nasa katotohanan ay isang uri ng pagsamba na nagpapahiwalay sa atin sa tunay na Diyos. Kaya ang title po na ginawa po dito sa topic natin pag-aaral ay may pamagat na The Trap of Idolatry. Meron po 3 bagay na ginagamit si Satan upang agawin ang ating pagsamba na dapat ay sa Diyos lamang. Ano-ano po ba ito? Ito po yung una. Alam na alam po natin ito. Ito po yung mga rebulto o imahe. Basahin po natin sa Deuteronomy chapter 5 verse 8. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Maliwanag po na sinabi ng Diyos. Isa po ito sa 10 utos na inilalaan ng Panginoon sa Israelita. Ito po yung time na bumaba si Moises, galing po sa bundok, dala-dala po niya yung tapis ng bato na kinasusulatan ng 10 utos. Nadatnan po niya ang Israelita na sumasamba sa gintong buyan na kilwa. Kasi po nung time na yun, ang tagal po ni Moises nakababa sa bundok. Maabot po siya ng 40 days bago po siya nakababa. Kaya sabi ng mga Israelita kay Aaron, ikawa mo kami ng Diyos na pwede namin sambahin at sasama sa aming paglalakbay. Kasi hindi po sila naniniwala sa Diyos, kaya kasi hindi naman po sila nakikita. Ang gusto kasi nila, meron sila imahe na pag-aalayan ng pagsamba. Kaya ang ginawa po nila, binigay nila kay Aaron lahat ng kanilang mga alahas at kwintas. At yun nga po ang tinunaw nila para maging gintong buya. Ang iba sa sinaunang mga tao ay sumasamba sa mga Diyos at Diyosa dahil hindi sila naniniwala at sumasamba kapag di nila ito nakikita. Kaya mas pinili na lang maglagay o magtayo ng rebulto na sumisimbolo sa Diyos at Diyosa para paniwalaan at sambahin nila ito. Sa panahon po natin ngayon, hindi na, nagbago na po ang mga rebulto sinasamba ng mga tao. Yung mga pagano po. No? Kasi pagan worship po yun yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yung mga rebulto. Example po, sa mga Roman Catholic faith po, di pa alam naman po natin yung pananampalatayang Katoliko na kung gaano karami mga rebulto. Kasi one time po, nung bago pa lang kami nagsama ni Sister Jazz, kasi po, galing siya sa family na Catholic. Talagang debotong Catholic ang pamilya nila. Kumbaga, Sagrado Katoliko, dekandado pa. So, napakahirap po yun. No? So, bago pa lang kami, sabi lang sa akin, kung pwede daw siyang magpunta sa simbahan ng Katoliko. Dito po sa may simbahan ng Katoliko. Sinamahan ko, hindi ko naman siya pwede tigilan kasi galing siya doon sa Katoliko. Kasi nakilala na po niya ako, Christian na po ako. Kasi lumaki po ako sa Christian faith na po, nagkaisip ako. So, sinamahan ko po siya, nagsimba siya, nagdasal. Kasi wala namang misa yun, nagdasal lang po sa simbahan. So, pinagmamasdan ko yung buong paligid. Napakarami pong rebulto na nakatayo. Kung titingnan mo, hindi ako pamilyar kasi hindi naman sila mga apostol Nagtatanong ako, sino kaya ito mga to? No? Kasi ang mga taong may ang Vatican, kumbaga kung sino-sino na lang ang dinideclare nila maging santo, ang nakakalungkot lang, sinasamba nila ito. Ganun nga din po sa kanilang panalangin. Kasi every 6 p.m. naririnig ko po ang panalangin na naka-record po yun. Na babanggitin nila bawat santo tapos sasabihin, ipanalangin mo kami, santo gato, ipanalangin mo kami. Ganun po yun. Kumbaga, nakapoint na po talaga ang kanilang pagsamba doon sa rebulto, hindi na po sa Diyos. Di po ba? Ang pagsamba sa mga rebulto o imahe
ay napakalaking tukso. Nasa katotohanan, napakamakapangyarihan ito. Na ang mga tao lamang na pinanahanan ng banal na espiritu ang maaari magtagumpay laban sa tukso ng modelo pagsamba sa Diyos-Diyosa. Tayo po bilang na pinananahanan na ng banal na espiritu, so makikita nyo po dito sa ating chapel, wala po tayong maributo. Kasi po, nabuksan na po lahat ng espiritu, hindi po ba? Kasi po yung mga tao, nung nagkasala po si Eva at si Adan, namatay po sila spiritually din. Kasi nung time na kinain po nila yung pinagbabawal na bunga, ang nagbibigay ng kalaman tungkol sa mabuti at masama, hindi naman po sila namatay physically agad din, hindi po ba? Namatay po sila spiritually. Kumbaga, nahiwalay po ang kanilang espiritu sa Diyos. Ang relasyon nila sa Diyos na putol. Kaya sa ratang death po, ibig sabihin po nito is separation. Paghihiwalay. Lahat ng hindi pa mananampalataya na hindi pa pinananaanan ng banal na espiritu, masasabi natin patay pa sila espiritu. Ito po yung pangalawa, salapi o pera. Nagiging Diyos-Diyosan po rin yung pera. Baka hindi po nyo po alam. Kasi sinabi po yan dito sa Mateo chapter 6, verse 24. Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at kayamanan. Yun po. Sinabi ko na dito na hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Dahil iibigin mo ang isa, hahamakin ang ikalawa. Hindi naman masama ang pera, hindi po ba? Kaso ang masama kasi dito, minsan maraming tao na kinokontrol ng pera. Yun lang po ang nakakalungkot. Tayo na po ang kinokontrol ng pera. Hindi po ba? Paano po natin masasabi na tayo kontrolado ng pera? Boss, nahirapan kung bitawan ng pera mo, doon po lang kinokontrol ng pera. Pero kung ikaw kontrolado mo yung pera, anytime, tayo mong bitawan yan. Hindi po ba? Kasi ang purpose ng Diyos, para pasaganahan ka, para may magamit ka sa pagkakawag ka ba? Pagtulong sa kapwa. Hindi yung puro sarili. Kasi minsan tayo self-centered eh. Gusto mo sa akin, sa pamilya ko, para sa akin. Kasi pinaghirapan mo yan, hindi po ba? So mali, maraming mga bagay na pinagkakabalaan ng tao dahil sa paghahanap na pera. Kaya sabi nga sa Bible ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Pag masyado mong inibig ang salapi, nagiging masama na po siya. Kasi maraming tao naghahangad na yumaman, ngunit natalayo sa kanilang pananampalataya. May tatlong bagay na nagiging dahilan upang ang tao ay manghangad ng maraming salapi. Ito po yung alalahanin, kasakiman, at inggit. Ito po tatlong bagay nito. Kapag ang tatlong ito ay nakaapekto sa ating paglakad kasama ang Diyos at sa ating pananampalataya sa Kanya, aalisan nila ng puwang ang mga salita ng Diyos at hindi makakabunga ito sa ating buhay. Yun po, dahil po sa paghahangad natin sa salapi, minsan naaapekto ang ating pananampalataya sa Panginoon. Minsan nalilis tayo ng ating pananampalataya. Halimbawa po, nag-aalala ka, marami kang bayarin. Sino po ba dito maraming bayarin? Tulad ko. Lahat naman po tayo, di ba, maraming bayarin. Kasi pangunahan kailangan naman natin yung pera para mo mababayar, pangangailangan, para masustain. So, minsan kasi dumarating na imbes na mag-attend ka ng Sunday sa worship, mas nagiging priority mo ang trabaho. Di po ba? Kasi nga nag-aalala ka baka kulangin ang pambayad mo, baka kulangin ang budget mo sa buwan na ito. So ngayon, nasa sacrifice ang faith mo. Imbis mo matin ka ng Sunday, doon ka sa trabaho. So, ang pagiging abala sa alalahanin, kayamanan, at kung ano ang mayroon ng ating kapwa, ay nagiging dahilan upang malingat tayo sa tunay na kahulugan ng buhay. Dahil minsan sa inggit, nakakapag-isip tayo na parang unfair si Lord, di po ba? Kung sino pa ang masama o walang personal na relasyon sa Kanya, parang sila pa ang higit na pinagpampalan. Minsan naisip niyo po ba yan? Siguro may iba sa inyo naisip yan. Halimbawa,
Kasi ito po, ma-share ko lang. Meron po kasi client na taga-Dasma. Tumawag po sa akin, sabi niya, may papagawa daw siya. So, ang ginawa ko, punta ko, sabi ko, sige sir, pupunta po ako niya para mabigay ko po kayo ng quotation. And then ngayon, pagpunta ko po sa bahay niya, nakita ko yung meron siyang sasakyan, Fortuner. Sabi sa pinagpapalala, may bago na naman siya sasakyan, di Fortuner. Kasi sabi niya, ano yan, nanalo yan sa sabong. Nag-champion daw sa derby. Yun ang napanalo rin, bagong Fortuner. So kung titingnan mo, blessing di po ba? Bagong sasakyan. No? Pero sino ang nag-bless nun? Tingin niyo po. Si Lord ba? Kasi, paano ka bibless ni Lord? Sa ganung parang ba? Di po ba minsan ganun eh? Skin may thinking tayo, parang masigit siya pinagpapala. Ba? Minsan pinag-question natin si Lord eh. Parang unfair. Di po ba? Kasi tayo, simba na simba. Tapos nagigipit. Samantala sila, hindi nga nagsisimba eh. Hindi mo nga makita. Kasi hindi lahat po na material blessing, si Lord po ang nagbibigay. Nagkakamali po kayo. Kasi ang blessing po ni Lord, hindi po siya nakapokus sa material eh. Si Satan po, nakapokus po yan sa material. Number 1 tools po niya yan para ang tao gumawa ng masama. Halimbawa po ito. Sino po dito tumatay ng weteng? Siguro naman po wala. Meron po ba? Buti naman po. Kasi bilang isang Kristyano, hindi po maganda na tayo tumaya ng weteng. Siguro may mga kakilala tayo na tumatama sa weteng, di po ba? May kakilala kayo? Kasi ako may kakilala po, personal. So yun po, kasi kung titignan mo, blessing, di po ba? Pera, nanalo ka eh. Tapos minsan, yung iba nagpipray pa para tumama. Tapos yung iba gagamit pa ng Bible verse. Papagitin ni Pastor, para tayaan. Pero mali po yun. Material nga yun eh. Pero hindi po yung blessing galing kay Lord. Nagkakamali po kayo. Nililigaw lang po kayo ni Satan. Kasi ang ano po nun, ang goal ni Satan para lalo silang malulong sa bisyo. Lalo po ngayon sa panahon na ito, puso-puso po yung online na sugal sa cellphone. Napakarami po na gumagawa na yung sinatawag na scatter. Ito pa, halimbawa nakapulot ka ng pera, pero nakita mo mismo kung sino may-ari. Nakita mo, dinampot mo yung wallet. Sino po ba dito madalas makakita ng pera? Wala po. Kasi ako po madalas ako makakapulot ng pera. So, halimbawa ito, nakapulot ka ng wallet na may lamang pera. Nakita mo, ang daming laman ng pera, di ba? Ng wallet. Tapos may bubulong sa'yo, blessing na yan. Blessing yan, di ba? Kasi dami pera, di ba? Kailangan mo ng pera. So, iisipin mo na, blessing eh. Pero nakita mo kung sino may-ari. Ang tanong doon, sino nagbigay ng blessing ng pera na yun? Nasa wallet. Si Satan yun. Kasi, alam mo naman eh, kung sino may-ari yan eh, dapat ibalik mo yan. Kung ibabalik mo yan at binigyan ka ng reward na may-ari, yun ang blessing galing kay Lord. Hindi yung laman ng wallet na yun. Kung hindi ka man niya bigyan ng reward, si Lord ang magbibigay sa iyo ng reward. Kasi nakikita ng Diyos ang pananampalataya na tapat ka sa Kanya. Bagamat hindi ka man nakita na may-ari, pero nakikita ka ng Diyos eh. Alam ng Diyos na pwede mong akinin yan. Kasi po, kung mapapansin niyo, di ba po ang number 1 tools ni Satan is material eh, para ano? Kasi ang mga material po na yan, ino-offer ni Satan sa tao. Lahat sa atin, para tayo malayo sa pananampalataya. In-offer nga rin po niya yan kay Jesus eh. Nabasa niyo po ba yan? Dito sa Lucas chapter 4, verse 5 to 6. In-offer din po niya yan kay Jesus, ni Satan. Dinala siya ng Diablo sa isang mataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. Sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Ipinagkaloob na lahat ng ito sa akin at maaari kong ibigay kung kanino ko gusto. Yun po, in-offer niya po kay Jesus ito. Lahat ng kapangyarihan, kadakilaan. Kasi si Satan po ang ruler ng mundo nito. Nasa ilalim po ni Satan influence ang mundong ito. Kaya in-offer din niya ito kay Jesus. Kung in-offer niya kay Jesus, i-offer din niya ito sa iyo. Para maging Diyos-Diyosan.
para malayo ka sa iyong pananampalataya. Mali po ang perception natin. Alam natin na ang Diyos mabuti rin sa masama. Bagamat hindi sila binibless na materially, pero binibless pa rin sila ni Lord ng buhay at kalakasan. Kasi ayaw ng Diyos na sila ay mapahamak at manatili sila sa ganung ginagawa nila. Kasi kung iisipin nga natin, kung sino pang masama, siya pang mas mahaba ang buhay. Di po ba? Kung sino pang mabuti, siya ang namamatay. Kasi po ito, experience namin, ang tatay ko po is siya po ay maagang namatay sa amin. At the age of 37. 37 years old po siya. Ang ginagawa po niya, nagtatrabaho sa umaga, pagdating po ng hapon, out niya sa trabaho, buwidiyahin po siya ng tricycle. Magdamag po yun. Hanggang hating gabi, hanggang madaling araw na siya uuwi. Para lang po makapakain kami magkakapatid. Pero ano lang nangyari po, kasi sa family po namin, siya po ang unang naging Christian. Siya ang unang nakakilala sa Panginoon. Pero nagtatrabaho lang namin siya, bakit siya namatay? Biktima po siya ng carnapping Sinaksak po siya. Mabuti ko natural death lang po. Hindi, murder Multiple stab wounds po. 3 saksak. Nang saan niya ang pinaka-fatal, yung tinamaan, yung pinaka-atay na dito sa dagdag. Kasi one time po, may dumating na sa pina sa amin. Bago lang kasi nangyari po ito, since 1995 pa po yun, namatay. 19 years ago na po, na namatay yung tatay ko. Second year high school pa na ako ng time na yun, nangyari yun. So, nakita po yung tricycle namin doon sa Calauan, Laguna. May nagpunta po sa amin na reporter ng Philippine Daily Inquirer kasi nabalitaan po niya na may carnapping na ginawa dito sa tricycle dito sa San Pedro. So, nagpunta po sa amin, pinakita yung picture ng tricycle kung sa amin inaw ba ang tricycle na nawawala. So, nakulpiyan po sa amin po yung tricycle na yun. Ang nangyari po, nahuli po yung 3 yun doon sa Calauan. Na-detain po sila ng 1 linggo. So, ang problema, walang problema kasi hindi naman namin po alam na nahuli po sila. So, pinakawalan po sila after 1 week. Pagdating po doon ng mga pulis at saka ni Barangay Captain si Resty po, kasi kawilala na po namin siya yun dati pa. So, pagpunta po doon, wala na, nakalaya na. So, pinuntahan po nila sa mga bahay, address yung mga suspect. Ang nahuli lang po yung isa, ang dalawa at large, nakakalaya ka ngayon. Hanggang sa dumating, itong buwan po na ito, nitong February, may dumating po na sa pina, galing sa Hall of Justice, na tungkol sa dalawang suspect na hindi nahuli. Ang ibig sabihin pala, nahuli yung dalawa yan. So kung titingnan mo, ang tatay ko 19 years ago napatay. Pero yung gumawa sa kanya, pumatay sa kanya hanggang ngayon buhay pa. Pinagpapahala pa rin sila ni Lord ng buhay at kalakasan. No? Kasi hindi lahat ng material blessing galing kay Lord. Ang blessing, minsan, hindi natin nakikita. Ang magising ka na sa umaga, blessing na yun kay Lord. Huwag mong hangarin ang material na bagay na yan. Kasi ang material na bagay na yan, maglalayo sa iyo sa tunay ng Panginoon. Ang kayamanan o salapi ay isang kasangkapan upang matugunan ang mga pangangailangan at makatulong sa kapwa. Kapag ginamit natin ito sa ganitong layunin, makikita natin ang malaking ani ng himala sa ating buhay. Yun po ang purpose ng mga pagpapala na tinatawasan natin. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 13, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang isang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil yan, magpupuri sila sa Diyos. Dapat po gamitin natin ang kayamanan na meron tayo para sa pagtulong sa kanila. Kung sa ganoon, maramdaman nila na meron tayo ng Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng blessing na pinagkatiwala sa iyo. Pero bilang isang Kristyano, share your blessing. Huwag mo share sa sarili niyo. Ito po yung pangatlo at panguli. Ito po yung nagiging Diyos sa tipunan natin ito tao po, kapwa natin, or mahal sa buhay. Baka di po natin naalalaman na nagiging Diyos na rin po natin ang ating kapwa. Di po ba? May mga tao na ang pangunahing layunin ay igalang at tingalangin ng iba. May mga naghahanap ng kasiyahan sa maganda. Ang idolo ay ang taong hinahangaan, ginagawang inspirasyon, at inirerespeto mo sapagkat siya ay may mga katangian at talento na iyong nagugustuhan at hindi madalas makita sa ibang tao.
Sino po ba dito may mga iniidolong artista, mga sikat na personalidad? Kasi meron po mga tao na masyado po sila mag-idolo. Para kumbaga, parang panatiko. Makarinig sila na hindi maganda sa kanilang idolo, gano'n na lang pagtatanggol nila. Hindi po ba? Kung babasahin mo ang komentaryo sa FB, lalo sa mga politiko, may mga, pag may narinig lang silang hindi maganda sa politiko na ilaan nila eh, talagang pagtatanggol nila. Hindi po ba? Kasi believe na believe sila sa tao niya. Pero hindi nila alam, sinasamba na pala nila. Hindi natin namamalayan na sa masyado natin paghanga sa kanila, sinasamba na natin sila. Kasi nga, magaling. Halimbawa, tuwang-tuwa ka, nanalo siya sa ano. Kasi sa basketball, pinakasikat si LeBron James. Ano po? Maraming humahanga sa kanya. Si Sister Jess kasi po, fans po siya ng basketball. Mahilig po siya manood ng basketball. Ang pinaka-idol niya si Stephen Curry po. Kasi siya po si Stephen Curry, hindi po ba? So, one time, nanonood siya ng basketball. Hindi pa tapos yung basketball, yung laro. Pinatay niya yung TV. Bakit pinatay? Yung pala, tambak na pala yan ako. Sabi ko, kasi minsan may ganun tayong attitude eh, di po ba? Pag naano yung idolo natin, parang nasasaktan tayo. Di po ba? Kung ang idolo mong yan, nung nanalo siya, binahagi ng kapa niya. Sa pagkapanalo na. Di po ba hindi? Yung politiko na nanalo, binigyan ka ba niya ng posisyon? Pera? Di ba hindi? Samantala, sila, pagtanggol ng ganun-ganun na lang. Galit na galit ka pa. Talagang ikaw pa nakikipagtalo eh. Pero samantala si Kristo, ang laki po ng tinalo niya. Ano po ang tinalo ni Kristo? Kamatayan po. Dinaig niya yung kamatayan. Tapos hindi mo ipagmalaki. Hindi mo madepensahan ang faith mo. Sa pagkapanalo man ni Kristo, kasama ka niya nanalo. Binahaginan ka pa niya. Binahaginan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Kung relihiyon ang pag-uusapan, ang idolo ay isang imahe o estatwa na gawa ng tao upang sambahin. Hindi lang po yan sa mga artista, mga sikat na tao na iniidolo natin na magiging Diyos-Diyosan. Maaari din po itong mga mahal natin sa buhay. Pwede po siya maging idol, maging Diyos-Diyosan rin. Lalo na kung ang taong niya nag-aadlan sa iyo para sa magpatuloy ka sa Panginoon. Minsan kung halimbawa, pinagpapawala ka magsimba, di po ba may mga kapag-anak kayo o mahal sa buhay na magiging dahilan para hadlangan ka na sumamba sa Panginoon? Yun po. Tapos kung siya po ay susundin mo, hindi ka na sumasamba sa tunay na Diyos. Sinasinunod mo eh. Lalo na po ito sa mga kabataan na naghahanap pa lang na naliligaw. No? Kasi nga may kasabihan nga po eh. Ang pagsusulat, kapag masyado mong diniinan, hanggang sa susunod na pahina nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasipuyan. Ngayon po, yung mga kabataan po, kung kayo nanliligaw, huwag nyo masyadong mahalin ng todo. Mahalin nyo lang siya ng buong puso, huwag yung buong kaluluwa. Kasi, minsan kasi, ina-apply natin dito sa tao eh. Di po ba, sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Pero kung ito in-apply mo sa minamahal, sinasamba mo na siya. Delikado ka sa kapatid, pwede ka mapahamak dyan. Ganun na ba karaming tao ang mga kindil na kanilang buhay dahil nabigo sila sa kanilang minamahal? Di po ba? Siguro lahat naman tayo, marami tayo nabalita na gano'n eh. Nagpakamatay. Kasi kahit naman po Kristyano, biktima rin po ng ganito. May naikwento po sa akin, kakilala ko, sa ibang denomination, Christian din po siya. Sabi niya, meron daw siya ka-churchmate na nagpakamatay. Nagbikti po siya. Kasi po, binigo siya ng isa nila ka-churchmate na babae. Hindi niya matanggap
Di po ba? Doon pa lang binigay mo na yung kaluluwa mo, pinahamak mo. Kahit, tapos iniisip mo siya ng buong puso, buong pag-iisip, kasi halos lahat ng inisip. Siya lang lagi tayo ng isip mo. Pag di mo siya nakikita, para ka nangihina. Di po ba? May mga ganun tao Pag di mo nakikita, nangihina. Sige po ba dito nangihina pag di nakikita yung mga mahal nila? Hindi naman po masama magmahal Huwag lang po sobra. Huwag po sobra. Kasi lahat po ng sobra, doon na siya nagiging masama. Pwede ka mapahamak. Lahat ng bagay ay may katapusan. Tanging pagpamahal lang ng Diyos ang walang katapusan. Ito po ang conclusion. Balikan po natin ang tatlong bagay na siyang ginagamit ni Satan upang agawin ang ating pagsamba sa tunay na Diyos. Una, rebulto o imahe. Pangalawa, pera o salapi. Pangatlo, tao o ating mga mahal sa buhay. Worship the Lord Jesus Christ only. Only Jesus can save us from hell and the lake of fire. Believe in Jesus and accept Him as your Savior. Kaya kung lahat ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, Lord, na minsan pa pinaunawan niyo sa aming Panginoon ang tunay na pagsamba, O Lord, dapat lamang sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon, Panginoon, na inaagaw ng kaaway, O Lord, ng aming atensyon, higit sa lahat, Panginoon, ang aming pagsamba sa iyo lamang, Panginoon, iaari, O Lord. At tulungan niyo kami, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay aming maisapamuhay upang maging gabay namin sa araw-araw, O Lord. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ang pagsunod-kaaban namin ang gawin ang iyong kalooban sa amin. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po yung magsitayo para sa ating closing song.
masabing siya may alam. Patuloy po tayo lumapit sa Panginoon. Ama namin Diyos, Diyos na po makapangyarihan sa lahat. Muli po kami sa umaga ito, kami po ay nagpapasalamat sa pagkatunay na nakakabuti mo. Sapagkat sa oras na ito, kami po ay nakapag-awit na awitin makalahat. Tunay nga po na nakakabuti mo sapagkat ang mga nahayag na salita mo ito silbing kalakasan ng espiritual na panampalataya. Na mga salita mo na ito ay naging daan upang kami ay naging matapang sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa amin. Ama, o Diyos na buhay sa aming paglabas sa bahay-sambahang ito, amin po pinagkatiwala bawat isa sa amin na kami po ay iyong sasamahan saan man kami paroon. Kami po ay iyong ingatan, ilayo sa anumang uri ng kapamakan o disgrasya. O Diyos na buhay, lumusan po namin pinagkatiwala ang aming buhay na kung paano ikaw ay lumikha sa amin. Ipinagkatiwala namin na lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, ikaw ang aming kasama at patuloy na bigay ng kalakasan. Ang buhay po namin, Ama, sa paglabas namin sa bahay-sambahan na ito, ay hinihiling po namin na patuloy niyo pong pagpalain ating anak. Ang lahat ng ito ay aming pinagkatiwala sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Itaas po natin ang ating mga kamay. Datapat magsilago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at nakapagligtas na Jesucristo. Sumasa kanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.